Okay mga guys, no? So, may kapapasok lang na balita, no? Yung barko ng China, hinuli at pinalibutan at undersea cable ng Pilipinas, ha? Undersea cable ng Pilipinas sa pinuntirya. Ano ba yan, China? Ano ba kayo? Hindi naman kayo inaano eh. Ba't ba nangaano kayo? Grabe tong China, nakakabwisit talaga, no? Di naman sila, ano, kumbaga, di naman natin sila, ginagala o ginugulo. Bakit naman sila nanggugulo naman sa atin? Mga wala pala tong, no? Mga wala palang kwentang tao. Okay, no? So, itong bibigyan natin ng reaction video, no? Komentaryo, question, at criticism, komentaryo. Kung ano man inyong sa loobin dyan, pwede rin naman kayo mag-comments dyan. Siyempre, para naman mailabas nyo inyong sama ng loob sa China. Okay, no? So, kung bago ka pa lang sa aking channel, mga guys, huwag mo naman kalilimutan mag-subscribe at like para naman ma-update kayo sa mga video na aking pang i-upload, okay? And also please paki-subscribe din kay Summit Media Philippines, Sa kanya to, no, sa kanya to, hindi naman akin to, no. Bibigyan lang natin komentaryo kasi ito yung mga balita na may init pa sa kaldero diyan sa West Philippine Sea. Grabe, no. So ito bibigyan natin komentaryo to, question. Okay, no? Umpisa na natin. Sinabi ng mga otoridad ng Taiwan na pinigil nila ang isang cargo ship na sinasakyan ng mga Chinese national na pinaniwalaan ng mga investigador na maaring pinutol ang isang undersea communications na cable malapit sa isla noong Lunes. Ito ang pinakabago sa isang serye na madilim ng mga insidente na nag-udyok sa mga teorya na ang China at Russia ay maaaring lumipat na sa cable sabotage bilang isang paraan sa panliligalig sa mga karagatan. Ang cable na nasira ay nag-uugnay sa Taiwan sa Pinghu Island mula Australia, Papua New Guinea, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Tignan nyo naman, Itong China na to, no, tingnan nyo naman, kumikilo sila ng palihim o kaya pasikreto, no. Pero hindi naman na sekreto. Ayun, nahuli. Hindi naman nahuli naman, di ba? Itong mga walang hiya talaga to ng mga China, no? Napakakulit talaga, no? Hindi naman sila inaano, ba't naman nangaano sila? Grabe, no? Sinabi ng Coast Guard ng Taiwan na inimbestigahan pa nila ang pinakahuling insidente at hindi pa umabot ng anumang konklusyon kung sinadya o hindi sinadya ang pagkaputol. Ngunit si Oh Yufei, isang press officer para sa Coast Guard, ay nagsabi na ang mga paulang paywatig ay tumutukoy sa nakakulong na barko, isang sira-sirang cargo carrier na gumagamit ng higit sa isang pangalan, kabilang ang Hongtai 58. Ang barko ay pinupunduhan. Teka mga kababayan, ito yung undersea cable ng mga internet. Ito yung alam niyo yung ginagamit ng buong mundo. May mga undersea na cable internet, kaya nga nakakapag-internet ang mga tao sa buong mundo around the world dahil nga dun sa mga undersea cable. So ayun siguro naisipan ng China na na putulin o galawin kasi nga para daw wala nang komunikasyon ng buong mundo. Ang pangit ang ugali nitong China, no. ng gobyerno ng China. Sinabi ng Coast Guard sa isang payag. Idinagdag ni Mr. O na ang barko ay maaaring gumagamit na maling numero ng pagpaparehistro at tila biglang pinalitan ang pangalan nito bukod sa iba pang mga detalye. Saad niya, the ship may have severed the cable, accidentally or deliberately, around the time that a Taiwanese Coast Guard ship warned it to leave the vicinity in the early hours of Tuesday. Ang kable na naputol ay salang nakukonekta sa Pinghu Island. Tingnan nyo naman, yung kable, ayan ba yung pinutol? Kitang-kita naman, sadya talagang pinutol. Alang nga naman na bigla na naputol o alang nga naman kagatin ng pating yan. Halata naman ang pinutol, tingnan naman, loko-loko talaga itong mga China, itong mga Chinese, gusto yata nilang manggulo sa buong mundo.
tinatawag ding pescadores sa pangunahing isla ng Taiwan. Mabilis na inilipat ang mga komunikasyon pagkatapos matukoy ang pinsala at walang malaking pagkawala, sinabi ng mga otoridad. Karaniwang nakadepende ang Taiwan sa mga kable sa ilalim ng dagat para sa mga koneksyon nito sa internet sa mga malalayong isla gaya ng Pinghu Islands, gayon din sa mga koneksyon nito at sa iba pang bahagi ng mundo tulad na lamang ng Pilipinas, Indonesia, patungong Papua New Guinea hanggang Australia. Yan napakahalaga nitong internet cable. So talaga ito yung puninteriya ng mga Tsekwa, ito mga singkit na mata, no? Ring maputol ang cable sa pamamagitan ng natural na mga salik tulad ng lindol, ngunit ang pinakakaraniwang dahilan ay kapag ang mga barko ay umihila ng mga angkor o kagamitan sa pangingisda na nakakamot sa sahig ng dagat. Ang makailang insidente sa labas ng Taiwan at sa Baltic Sea ay nagtaas ng mga hinala sa ilang mga opisyal at eksperto ng Russia at China ay maaaring minsan ay mag-deploy ng mga commercial cargo ship o oil tanker upang sadyain putulin ang mga kable sa pamamagitan ng pagkakaladkad sa kanilang mga angkor. 2 taon na ang nakakalipas. Oo nga naman, no? Tingnan niya, tama, no? Talagang kunyari dadaan lang yung mga China, yung mga barko ng China diyan. Pero nakakalaykay nila yung yung angkor nilang barko nila sadya nilang papaanuhin, kumbaga papahabain, papaabutin hanggang sa kaduluduluhan ng lupa ng hanggang sa kaduluduluhan lupa ng dagat. So nandoon yung mga undersea cable internet to. Siyempre, habang umaandar yung barko ng China, hihilahin niya yung mga internet cable. So kaya ayun, naputol. So talaga nang sinadya, hindi alangan matputulin ng ng balyena o kaya ng pating. Ang laki-laki nun. Naputol ang isang kable sa pagitan. Kaya nga, talagang China talaga, no, ang lupit, no? Malupit na malupit. Ng Taiwan at Matsu Island. Sa unang bahagi ng taong ito, isang digital cable naman ang nagkukonekta sa Taiwan, sa South Korea, Japan, Pilipinas, Indonesia, Papua New Guinea, Australia, Malaysia at Brunei ay nasira din at sinabi ng mga otoridad ng Taiwan na maaaring nadrag ng isang Chinese ship ang angkor nito sa kable, aksidente man o sinadya. Tingnan nyo naman yung mga ginagawa ng mga Tsekwa na to, no? Talagang napakatindi, malulupit. Ay, sino naman pagbibintangan naman kasi dyan? Siyempre wala nang iba kundi sila, no? Sila lang naman magulo sa mundo. Ay, nako, napaka talaga, no? So, okay, no? So, sana nga, no, tumino na tong China na to, no? Dahil nga, wala, di naman sila pero nangaano sila. Okay, no, hanggang dito na lang tayo, mga guys, no? Kung nagusto nyo yung mga ganito mga reaction video, huwag nyo naman kalilimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube channel para ma-update pa naman kayo sa susunod na aking video na i-upload. Okay, no? So maraming salamat sa inyong panonood. Sa muli.